kind of story. Guys, bago ko simulan to, tandaan nyo po, karamihan po sa mga subscribers po natin ay more on sa mga OFWs. Habang sila po ay stress na stress sa paglalaba, pagluluto, di ba, pagtatrabaho. Karamihan po makikita nyo sa comment, kabanong kayo po ang stress reliever po namin. Habang naglalaba kami, pinakikinggan po namin. Kaya minsan ngayon, 3 oras, sipin nyo yun. Bitin pa daw, part 2, di ba? Kasi nga, di ba, minsan nga, hindi ko po napansin, tapos na ako maglaba. Di ba? Nagkukwento pa rin kayo. Ang haba, di ba? So, kumbaga, yun, stress reliever po tayo. Tapos, ang mangyayari niyan, kaya ko sinabi na yung kind of story, dapat po, not stressful. Kasi nga, stress reliever tayo. Diba? Tapos, kailangan po happy ending. Okay? With moral story. Kumbaga, meron pong matututunan doon sa kwento. So, bakit importante ito? Kasi just imagine, stress sila. Diba? Makikinig sila. Tapos, ang iniwan nila dito sa Pilipinas, pamilya nila nasa probinsya. Biglang yung story, grabe. Natatnan niya yung pamilya niya, napatay yung bunsong anak, wakwakan dyan. Diba? Isipin mo yun, hindi baka biglang umuwi yun, di ba? Walang niya kakabanong. Pagod na ako sa kakatrabaho. Na-stress pa ako sa iyo. Di ba? So dapat wag stressful. Alam niyo, grabe, ang sarap nung pakinggan yung story niyo. Pero yung mga nakakatawa, horror story, nakatulog, pampatulog daw. Kasi nga, di ba, ang sarap kasi pakinggan ng kwento, bagamat may konting nakakatakot, di ba? Pero dahil nga, ando doon yung ending, ang sarap, feel good siya, makatulog siya nang hindi siya mababangungot. Di ba? Dapat ganun po yung story natin. Bagamat may iba, kabanong horror nga eh, aswang nga eh, bakit? Hindi, talagang hindi. Alam niyo po, bakit na, ba't ko nasabi? Pagka ganun po yung story namin, bagsak po yung views. Masisira yung algorithm because of that. So dapat ganun po. Huwag po tayong tragic yung ganun. Ha? Bagamat sa gitna, may ganun, dapat sa bandang dulo, babawi tayo ng maganda. O, babawi na happy ever after. And syempre, lagi po yan yung, ano po, tawag doon, yung good versus evil. Dapat lagi yung good will always prevail. Diba? Bagamat kasi ganito po eh. Yung horror at saka aswang, masyado natin na-identify po si Satanas, yung kalaban. Hindi po maganda. Payag ba kayo nun na ang ma-identify is yung Satanas, yung evil, di ba? Hindi. So wag po natin i-promote yun. Bagamat horror to, kaya kailangan talaga sa bandang dulo, talo talaga lahat ng mga kolokoy na yan, si Tanig, di ba? Para talagang maging maganda yung natin, story natin. Okay, and syempre, ito po yung present or past nga po. So, na-tackle ninyo na yon about dun sa yung mga line na use. Syempre, pag makalumang tao, makalumang salita rin talaga. Pero pag syempre, pag contemporary na, dapat talaga makabago na rin yung pananalita. And of course nga yung gadget. So, minsan nagtataka ako, makabago, pero gagamit ng telepono. Eh may cellphone. Pwedeng sabihin na wala kasing signal dito, dumayo pa tuloy ako kay Aling din doon sa tindahan para tumawag, pwede. Pero yung pwedeng mag-message, huwag pong text. Kasi pwede na pong, oy, chat kita ha. Kasi text, meron pa bang gumagamit ng text? Parang bibihira na rin, nagte-text eh, messenger talaga eh. You see, kaya minsan pagka ganon, ano kaya to? Kaya niya pa to sinula? Bakit telepono pa yung ginagamit? Parang chat GPT to ha, and please, ayoko pong... Yun, siya pa yun. May naano po writer na chat GPT. Alam ko naman po yun. Alam ko naman po sino chat GPT at hindi. Sinasabi ko naman yung private message naman. Kasi po, maapektuhan po yung views. Si YouTube kasi parang alam na rin niya eh, no? Walang emotion, sir. Walang emosyon. Walang emosyon. Walang emosyon. Masyadong perfecto ang salita, tapos paulit-ulit. Oo. Hindi talaga siya maano mo na walang drama, wala talaga, walang emosyon. Okay, so walang chat GPT. Okay? Next, ano pa po? Yung number 3. May natututunan po ba tayo? Ano pa naman? Okay naman. Tulong.
So, lines of every characters. Again, ayun na naman ulit. Yung siyempre, pag old, pag brusko yung mga salita. Pag young, pag bading, kailangan pang bading din ng mga salita. Ganun siya. Then, pag palikera. And ito po isa. Alam ko, ini-effort nyo po yung Latin na dasal. May iba po na talagang sinesearch po yun, yung mga Latin na dasal. Pero, minsan kasi, ako po pasensya na po, alam ko in-effort nyo, hindi ko po siya dinadasal. Lalo na kung kailangan sa dasal na ito, bubuhayin natin ang demonyo. Putang ina yun. Mamaya merong gumaling ng demonyo. Inuwasan ko na. Diba? Delikado. Kasi baka makapagtawag eh. Hindi ako. Dahil ng guesting ko, Kinarir. kinarir ko. Ang ganda ng pagkakagawa ko ng Latin na ano na yan, ng words na yan. Maya-maya nangilabot na ako kasi ang haba pa eh. Sabi ko parang hindi ko yata kakayarin na ito sa susunod dahil nakakatakot din. So, anong kapalit nun? Nagdasal siya ng mga Latin na salita na siya lang ang nakakaintindi. Pwedeng gano'n. Kasi iba-ibahin nyo rin. Huwag naman paulit-ulit na nagdasal siya. Medyo iba-ibahin niya. Inulit niya uli. Ganyan, di ba? So, wag na po talaga. Alam kong in-effort nyo. Hindi ko nga alam kung saan nyo nalaman yun. Kung saan nyo nakuha yung dasal na yun. Pero may mga ano tayo sir, yung mga talagang nasa probinsya na may alam sa Latin. Oo. Kaya Latin din nakatulad ni Ronnie. Totoong Latin. Pero Wag. May group kasi sa FB na ano, na nagbibigay sila ng Mga ganon. baka mamaya makapagano Yung nyo. iba kasi, sa mga sinulat ko nito sir, may mga ganon doon ko binibase yung ano. Pero may episode na ano. Hindi na tinanggal. Pero mas malupit yung kay Blair. Ano yung kay Blair? Yung asare. Asarehe! Nagdasal siya ng orasyon. Asarehe! Ha! Kanta pala yun. Diba? Malupit eh. Ay, bakit bang comedy yun, pre? Hindi seryoso daw po, bigla-bigla rin. Oo. So, huwag na iwasan natin yan ha, yung mga Kung comedy siguro yung story, pwede pa yun. Pero kung seryoso boss, magagawa ka ng gano'n ano. Oo. At nagdasal siya, boom, tarak. Ay, pero ito, share ko lang ha. Meron akong, sino kayang kwento yun? Yung Spirit of the Coin, naalala mo yun? Si Draven Black. Talagang pangalan pala nung writer, nakakatakot na. Pero grabe, dun ako, hindi ako matatakotin eh. Minsan nga pag nagre-record ako, madilim na nakita mo naman yung studio. Nakita niyo sa akin yun. Alam mo ba, habang doon pa ako sa unang bahay namin, Spirit of the Coin. Sabi ko, kung nandito ka, sumanib ka sa akin. Hindi siya, ako talagang kailangan pinapil ko, di ba? Spirit of the Coin, kung sino man na narito, sumanib ka sa akin. Spirit of the Coin, hanggang kinikilabutan ako. Ano kayo sir nun eh? Tumawag kayo sa akin, kwento niyo sa akin. Sabi ko parang, tapos dalawa pa naman yung monitor ko. May monitor ako dito, tapos may monitor ako dito, tapos nakapatay lang yun. Alam mo, Spirit of bigla may dumaan dun sa monitor ng, huy! Pre, parang ayoko na yan. Pero tinapos ko yun. Pero alam niyo, hindi maganda. Nung sumunod doon, sinabi ko na, at muli na nanalangin uli siya, nagtawag siya ng Spirit. Kasi baka mamaya makatawag na talaga tayo. Pinapil ko pa talaga yung pagkakatawag. Baka mamaya. Yung buwan salita eh. Alam mo naman ang mga kalaban, di ba? Diyan lang talaga sa paligid yan. So yun, mag-ingat rin po tayo sa mga ganun klase na. And sabi po nung iba, nung mga ibang narrators natin, hanggat maaari, I don't know kung pabor pa sa inyo yan. Minsan kasi yung sobrang morbid na yung wak-wak yung laman, lumabas yung tuka. Madidemonetize yung ating video. Huwag yung, kuwari, nasa sa title. Huwag nyo i-scribe yung paano ginagawa talaga. Huwag po medyo sexual. Kasi bawal sa YouTube po yun. Huwag yung nakakadiri, na sobrang kinain niya yung nung ano, huwag yung brutal. Kumbaga na NTRCB tayo sa YouTube. Minsan pa nga kinain yung bunsong anak. Yun yung pwede, pero huwag i-describe paano kinain. Binakwak yung biniyak yung dibdib. Pinutol sa mga tapos, pinakulong ka na. Diba? So yun. So iwasan po natin. Okay? Then, siyempre, ang sa akin nga po, yung sana nga po nandito si Charlie, is yung magkaroon nga po talaga ng kabanata. Para kasi ang nangyayari po sa mga ibang mga nagra-writer, ganun po, kunwari, anong title? Kunwari, baryo na lang. Tapos doon lang paanin, kumbaga, dapat doon sa kabanata, may mga iba't ibang topic na nangyayari dapat.
Para di maging redundant lang yung pangyayari. Oo, kunwari, ito kasi halos na i-risk agad sa akin yung na ano ko eh. Kunwari, yung meron akong kwento, ito na lang, about characterization na lang pala. Yung characterization, sino yung may ano niya, yung doktor? Doktor not si Yeronin yun. Si O Yeronin. yung doktor, ang yabang niya, sabi gano'n, hindi ko na kailangan yung ano, yung pangontra na yan, San Benito, ganyan. Doktor to, hindi naman yung mga aswang na yan, hindi ano yan sa siyensya. Which is tama naman, di ba? Pero andun pa yung, sige na apo, para sa lolo mo na lang, tanggapin mo to, para maging, ano, maging ligtas ka. Sige na nga lo, gano'n. Ang yabang pa ng dating talaga eh. Tapos habang nasa biyahe, kinuha niya yung ano, tapos tinapon niya. Di sabi nga, ano ba yun? Parang ang bastos naman itong batang. Bakit di na lang tinago? Yung parang ang ano talaga ng character, ang pangit talaga ng character. May stress ka. Sabi nga nila, kuwang-kuwang itong gigil ko eh. Sabi nga ano eh. Oo, kahit ako rin, na parang ang tanga, nagiging tanga ako, para akong tanga. Tapos nung biglang eto na nga, may aswang na, di ba? Nakita niyo, takot na takot pakalis na lang ako dito. Takot sa parang awan nyo na. Takot na takot nga. O ngayon, ano, maihihi ka ngayon dyan, sabi nyo sa mga comment, di ba? Tapos nung biglang tumapang sa bandang uli. Tumakas ka na dito, hindi, kailangan itas mo ba? Hindi ako alis dito hanggang dito. Bakit bigla na lang naging Dapat yung San Benito, tinago niya na lang. Oo. Para yun yung magiging dahilan. Bakit siya tumakas? Oo. Actually, nagulat siya, bakit nandito to? Bumalik. Bumalik yung San Benito, tsaka yung ano, yung kumukulong lana. Bumalik. Tapos, biglang tumapang na lang siya. Ako na lang, dinagdagan ko na lang yung linya na dahil doon sa San Benito, bigla siyang lumakas ang loob niya at nagkaroon siya ng tapang, ganun. Ginanong ko na lang. Dapat Kasi ano, sir? audience, hindi na na-justify kung bakit tumapang. Basta na lang tumapang siya, bro. Development. Yun! Kaya nga sa Naging abrupt character. yung ano, description. Dapat sa character talaga. Kaya nakakainis. Pero ang nakakatuwa, dahil doon sa ang daming comment, nagkaroon ng engagement. Tapon pa. Nag-top 1. Diba? Pero hindi maganda. Hindi dapat ganun tayo mag-top 1 na puro sa pangit na Sa pangit na comment. Wag. Maganda yung, ang ganda talaga ng Makilala yung story bilang maganda. Sa ganun. So, ngayon naman, pwede tayong pumunta sa mga list writers natin. Si Miss Readers, ever since pag siya po yung sumusulat, pag ako po yung nagnanarate ng kanyang kwento, para talagang hindi ko siya binibitawan. Hindi ko alam kung anong, parang habang ninanarate ko siya, alam mo yung sinusubaybayan ko yung kwento. Di ba pag nagbabasa ka minsan ayaw mong bitiwan kasi talaga Gusto ko nang tapusin. nakahook ka doon sa, ganun yung nangyayari sa akin. Hindi ako naiinip. Hindi katulad ng ibang kwento na pag binabasa ko, bato, napapagod na ako, wala pang nangyayari, parang paikot-ikot, hindi ko malaman kung saan napupunta yung kwento. Paulit-ulit na lang na gano'n, naglaban sila, natalo. Hindi ako papayag nung, ako rin hindi rin papayag na. Tapos bigla nagkahiwalay sila, may dumating na isa, maya-maya nagsakalibuna naman sila. Eto ka na naman, hindi ako papayag. Paulit-ulit napapagod na ako sa kasigawan nila. Pero siya, ang galing na, bagamat hindi ka nag-ano siya, ma'am, no? Kabanata. Hindi ka nagkakabanata. Pero sa utak niya kasi, ikaw rin sa utak mo rin kasi, para nakakabanata ka rin. Eh. Opo. Balik po sa imagination po. Binubuo ko po muna sa imagination ko bago po ako nagsusulat. Yun, naka-plot may plot kung anong unang mangyayari, ano yung sumunod na mangyayari. Ganun yung ano niya eh. Kaya may pinapupuntahan yung kwento. Hindi lang paulit-ulit lang dun sa naglaban, natalo. Maya-maya nagkita na naman, naglaban na naman. Ganun lang yung nangyayari paulit-ulit. Nakakapagod po yun. Hindi doon sa kanya talagang ano eh, bawat karakter meron nangyayari, tapos susunod na naman ito nangyayari. Tapos pangalawa po pala, ito, huwag po tayong gagawa ng, may tinatawag na first POV, di ba? Letter sender type. Minsan po kasi, minsan kasi nangyayari, siya yung nagkukwento, bigla mamaya napunta na yung, sa iba. nahimatay, tapos napunta doon sa tatay na yung kwento, yung tatay na yung nagkwento na, paano nakwento nung letter sender? Nahimatay siya. Pinakasave na gamitin nyo pag ganun po. Third POV lang. Paano yung third POV? Yung... Parang di ba kinukwento niya yung nangyayari sa iba? Parang si Lolo pa third POV. O, yun. Parang... tawag doon? Parang ang nangyari dito ay si Galon. Third POV.
kinukwento na lang niya First kung ano yung Pilong nangyari letter na sa lahat. type po yun. Para nahimatay man yung isa, tuloy pa rin yung kwento kasi yung nagkukwento naman is si Lolo pa. Pero limited lang po. Dapat lagi ka nandun. Dapat, sa bida ka lang nakapokus. Sa Bida lang. Huwag bida lang. yung si Jose, yung kwento, bigla magiging bida eh si Wally. Oo, nag-iiba nga, wag ganon. Tapos meron pang isang kwento ko na experience. Grupo sila, pumunta sa bundok. Tapos yung grupo na yon, campfire. Nagkwentuhan yung lima. Di ba ibang boses yun? Itong boses nito, itong gagamitin mong boses, ito. Ngayon, itong isang to, nagkwento ulit. Nag-flashback. Flashback. Yung flashback niya, mga 6 naman yung nagkwentuhan. Ano? Ito na naman yung mga boses na gagawin. Tapos, itong kwentuhan na to, nagkwento na naman ulit. Flashback. Nag-flashback ka. Sabi ko, Nag-flashback. grabe, mga siguro 30 boses yata Ayun, nangyari mas sa maganda akin. iwasan po natin yung flashback. Pag yun talagang medyo Oo. nakakalito yun. Flashback strong. Yun, iwas na yung flashback na lang. Pero depende ha, kung ikakaganda naman yung flashback, pero kung ikakalito, huwag nyo na ilagay. Mm. Kailangan yung flashback, ano lang, saglit lang. Sabi Oo. lang, Sa narration na lang. huwag gawing kwento yung flashback. Correct. Wag i-dramatize yung flashback. Kasi pag i-dramatize nyo yun, di ba panibagong character voice na naman yun. Malilito ko siya, ano ba yung dito Oo. yung story ng flashback? Describe na lang yung scene or Oo, nangyari. okay, ganon. Next, ano pa ba? O yun, so kayo naman, ikaw, mauna ka na, Yung ladies sa first. ano po, sa paggamit po natin mga place, yung pagbanggit po ng mga place, Lugar. mga lugar, huwag po natin masyadong tumbukin ng rekta yung pinaka-lugar. Halimbawa kung barangay, iwasan na po natin. Kasi marami po nagre-react na ano, Correct. hindi po ganyan sa amin, yung mga ganyan. Oo. Marami po talaga nagpo. Not unless sure ka talaga na may nangyaring ganun kaganapan. Pero yung kasi kasiraan sa kanila yun. Even nga yung paggamit natin ng copy spread, di ba? Oo, sige, Walang oo. ganyan sa copies. Lumaki na ako. Si Kaba nung malilit gumamit ng ganun tayo. Oo. Yung secure nga eh, lagi na lang kami secure, kami tampulan ng mga Oo. masasamang elemento, nasa secure lahat. Sabi nga, tumanda na ako, wala naman ako nakitang aswang. Gusto ko sagutin, kung nakakitang aswang, hindi ka natatanda. Dahil baka naman, napatay ka na Pag niya. gusto nyo maglagay ng place, mas maganda ko, gamitin yung ginamit yung story, dati pa nangyari. Yung di pa buhay sila. Yung talagang, yun nga, history talaga. History. Totoong, Pinaka the best. na, Kasi which is nung- may mga may kagana. Kasi nung dati naman eh. Kaming co-writer sir dati na yun, ano, nagbanggit siya mismo ng eksaktong place, tapos may nag-comment doon na Tagawad. Sabi nga, wala namang ganyan na nangyari dito. So ang ginawa, demanda siya. Pero yung narrator sir, wala namang ginawa. Wala pong action. Kung hindi siya, kawawa yung writer na, co-writer namin. Kasi hindi rin. Di ba? Kaya pag yung kawawa naman tayong lahat, di ba? Ano pa po? Yung kapag po sa mga new writers po, pag-aralan po natin yung pagpa-platter. Kasi mas nakakaano po talaga, nakakatulong yung pag-release po natin ng mga details sa pagsusulat. Para po kasi minsan hindi tayo tuloy-tuloy magsulat eh. Halimbawa, nag-stop tayo ngayon, tapos the next day natin itutuloy, makakalimutan natin. So dapat maglista tayo ng mga importante. Para iwas po sa plot holes. Yun. Ayan, ngayon mami, hindi papasok yung mga kabanata. Opo. Sa kabanata natin. Ay, Okay. ulit lang yun Tayo eh. Kasi before ma-share ko lang, gumagawa ko ng story sa radio. Ano yun, Monday to Saturday yung story. Pag gumawa ko ng pang Monday, alam ko kung ano nangyari. Tuesday alam ko nangyari. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, yun ay happy ending. So kung isa-segregate niyo siya per scene, per bawat araw na ito lang ang nangyari, hindi kayo magiging redundant eh. Hindi pa ulit-ulit yung mga pangyayari. Mas maganda yung ganun. Katama si Naka-plug kayo. yun. Naka-plug kayo. Ito po. Meron pa. Ay po, okay na po. Nabanggit na po. Ikaw, Ma'am Jubel. Wala po. Si Miss Jubel, ano po siya magaling po siya rin actually nung kami pa lang kasi ni Sir Rafi, ang history ng itong grupong na to, kami dala lang ni Sir Rafi noon. At saka, syempre, unang-una, syempre, si Miss Pamela, sila lang po muna din, at saka lang ako pumasok. Then, meron na kayong di ba, regular na. Then si Miss Jubel ba matagal na siya? Hindi po, si na Charwin, isa lang writer namin dati, si Ronin. Ngayon, nung nag-start tayo, ang unang kinuha ko si Charwin.
No, tapos po, si Readers, ewan ko si Readers nagpakilala kay Remak eh. Yun po. Tapos, si Ma'am Jubel ay Ma'am Shim, ay si Ma'am Shimmer yung pangatlo pala. Tapos, pinakilala si... Tama ba yung Ma'am Shimmer ba? Ay, Tela pala, Tela po. Ayun. So si Miss Jobel nung una, tawag doon. Kaya pala nagagalingan ako sa kanya kasi aral na siya kay Miss Gwen. Kasi si Miss Gwen rin, mga nag-graduate kasi kami. Kumbaga kaya alam namin kung paano yung dapat na takbo ng istorya, kung paano gagawin. So magaling din po si Miss Jobel. Okay. Then ikaw sir, hindi pa na nakasulat sa akin to. Senior na po yun na senior. Pero hindi pa sa akin nasulat. Pag nag-radyo, sa... Oo. Writer talaga ng radyo. Oo. Saan na-learn ka ba? Sa RH. Doon ako nagsimula sa RH. Sige sir, ano po ang ma-share nyo bukod dun sa kanina yung characterization? Kasi bigyan ko kasing diskarte ng mga writers. Sa radyo, since naman hindi matagal na ako, ang inaano nila minsan ay yung big bang sa simula. Pero minsan ay mahirap ma-maintain yung sa simula lang ay ando na yung may template na agad. Pero mahirap ma-maintain yung gano'n. Pero pwede lang i-try. Andun agad yung pangyayari. Tapos ay pabalik sila. Pero kailangan huwag nilang ilalaglag yung storya. Kasi kadalasan kasi sa istorya, pagka umabot na kayo sa climax ng story, huwag na kayong hahaba pa. Kasi pag hinabaan nyo pa, lalaylay ng istorya. Pag Yes. umabot na kayo dun sa climax, andun na yung resolution, kasunod na agad yung ending. Correct. Kasi pagka yung pinahaba nyo pa, bumibitiw na ang mga makikinig. Kasi parang wala nang nangyayari. Natapos na eh, natapos okay na eh. Nasolve na yung problema eh. Ganun Tapos yung- parang biglang pinapahaba nyo na lang kasi Oo. dahil sa word count. Di ba? Tama nga naman. Kasi madalas po, based on my experience rin, may mga naglaban at biglang sumakay na siya ng jeep. The end. Ano nangyari? Kaya minsan ka matatawa ka, 3 hours yun. Kabanong bitin. Opo, huwag niyo bibitiin po yung words. Lagi po kayo Oo. maglalagay ng happy ending. Kahit maikli lang, basta yung panapos. Oo, kasi ayaw ng Pinoy na mabitin yung ending. Nagagalit ang Kaya kailangan talaga may magandang ending. At magandang ending yun nga yung happy ending talaga. Yung sinasabi ni Sir, yung sa umpisa, may dramatization kaagad. Kumbaga nag-aaway kaagad, di ba may confrontation kaagad. Tapos biglang yun na, yung start na Pero ng depende sa akin, iba-iba kasi step ng mga May iba, narration muna rin, gano'n. At saka siguro, dagdag ko na rin. Lagyan mo natin ng emotion minsan yung mga pangyayari. Kasi doon nakukuha yung ng viewer. Pag yung natatouch yung kanilang Yeah. hindi sila bumibitiw. Oo. Pwedeng natouch sila dun sa istorya, yung parang nakarelate sila dun sa naramdaman nila, yung lalo pag magaling yung nag-narrate. Yung emotion na yung nakuha, na-absorb ng mga viewers yun eh. Tapos pag comedy naman, minsan hinahanap yun hindi naman pure comedy, lalagyan nyo ng konti. Kasi minsan yun ang hinahanap naman ng ibang mga viewer, yung kahit pa paano nakikiliti sila na natatawa sila. Yun lang yung magdadagdag ko. Kasi kahit sa radyo ganun eh. Kahit drama yan, kailangan may konting light moment yung ganun. Yeah. Hindi siya pure na horror kasi merong hard horror talaga, merong may gustong ganun. Pero nakikita ko sa YouTube, gusto nila yung mix eh. Oo. So, ang dyan, kunwari pag drama, alam niyo naman na nagda-drama rin yung So, gandaan niyo po yung talagang kwento na halos habang sinusulat niyo, maiyak-iyak kayo. Maganda po yun. Tapos ito pa, pagka once po na, di ba, may narration, drama, narration, medyo parang 50-50. Huwag po yung ang haba-haba ng narration, tapos saglit na drama, tapos ang haba-haba ulit ng narration. Minsan nagkakaano yung comment eh, ano ba yan, puro narration na lang. Eh, gusto nila kasi may drama rin Sir, talaga. tsaka yung beaten, yung ginagawa kasi ng ibang narrator, yung, di ba, dialogue. Tapos, sisingit ng konting narrator, tapos dialogue. Oo. Kumbaga, dapat pinapusap na agad yung dalawa, wala na yung panggit ng narrator. Kung pala, ang sakit, tinamaan mo ako sa tuhod.
at tinamaan nga siya sa tuhod. Inulit lang, sumingit pa ng isa. Tapos, nag-narrate rin, di ba? Yun. Sinabi na sa drama, ina-narrate pa uli. Huwag na. Kasi again, parang redundant yun, di ba? Nagiging redundant siya. So, iwasan na natin. Tapos, tumingit lang isa. Minsan tuloy, pagka nami-miss out pa ng yun eh, ng narrator, lalo na kung kunwari may mga guesting magkaiba. Kung nag-uusap po, pag-usapin na lang. Huwag Oo, na maglagay pag-usapin masyado rin. ng... Tapos wag naman din napakahaba rin ng usapan. Sakto Oo. lang. Sakto lang, pa 50-50 nga. Narrate, tapos drama, tapos narrate, drama. Ganon. Okay. Tapos syempre, pag nagko-comedy rin naman tayo, wag namang wala sa timing. Kasi minsan, gabalan, natakot, biglang babanat ng comedy, parang wala sa timing. Kaya talagang, minsan mahirap talaga ang comedy sir eh, no? Kasi kailangan talaga right timing eh. Tapos may mga punchlines yan. Pero kung kayo naman ma-comedy rin, marunong kayo sa comedy, ba natin? Ano pa sir? Ikaw sir, Emma. Siguro sa ano lang sir, yung character development. Huwag natin bibiglayin na. Pagaya ng sinabi ni sir kanina, natakot biglang tumakap. Kumbaga yung character development niya dapat pataas siya. Pataas siya, hindi yung biglang-bigla. Para hindi rin. Paunti-unti. Saka importante rin yung basahin niyo yung mga comments ng mga listeners. Ayun lang. Meron pa ba sila? Punctuation marks, di ba? Na na naman yun. Kung kailan kakama, kailan... May exclamation, kasi bigla siyang sumigaw. So yung dialogue, dapat may exclamation. Wag po! Di ba? Pag ginanon mo, may Ay, ito pa pala, about characterization ID. Ito, about characterization ID. Bida, edad, tas kung sino siya. Yes. Yes, sir. Kasi kami rin, nagka-casting na rin kami sa isip namin ng mga boses. Ito, bida to. So, ito, sidekick. Ikaw magaling ka dun eh, sidekick. Ito, boses damulag. Yan, ganun. Ito, mangkukulam. Ito, donyang mayaman. Kahit one word lang na Oo. description, maganda't mahinhin, o maganda, Oo. mahinhin, malumanay magsalita, pwedeng Yan. gano'n, para alam namin. Ito, sosyalera. So, alam na namin. Ito, bading. So, na namin. Kasi minsan, pangalan. Yung pangalan nga rin pala, dapat maganda naman din yung pangalan na bagay naman dun sa character. Kasi minsan, mas maganda pa yung pangalan ng sidekick kaysa dun sa bide. Dapat bibidayin din yung casting ng pangalan. At huwag nyo na kaming pahirapan sa pangalan. Raisalina eh. Oo. Raisalina. Hotel, Kepay. Oo, yan, may mga ganun din. Kumbaga, not unless na medyo pang-comedy, pwede tayo mag-ganon si Lola Kepay. Kepay. Oo, tsaka si Lolo Pero iwas na. Oten. Kasi nababash. Oo. Kasi may mga nanonood na bata. Okay. And iwas rin po pala tayo sa mura. Mura. Masagwang mura. Dati kasi, feel ko yun eh. Siyempre, namatay ang anak mo, di ba? Talaga mapapamura. Sa totoong buhay talaga, sarap nun. Kami as actor, ang sarap nun talaga. Dito mo! Ganon eh, sarap nun eh. Ano maaaring ipalit kay Noel? Ayok. Hindi maaari! Hindi maaari to! Pero kung tutusin, ang ina mo! Utang ina mo! Yun eh, di ba? Pero kami, babaguhin namin. Kasi bakit? Comment uli. Kaya dapat talaga nagbabasa ang comment. Sabi doon sa comment, Sir, nanonood po bata. kabanong ang ganda po sana ng drama, feel na feel po namin. Kaso naka-bluetooth po kami sa TV. Nakikinig din po yung mga anak Ay, ko. sorry po, ma'am. Sorry po. Sorry po, ma'am. Pero mo, nakikinig din po yung mga anak ko, dinig na dinig po yung mura, nagulat po kami na. Oo. Tapos yung mga kabastusan nga na na nagdo-romansahan sila, wag na masyadong i-detalye. Di ba? Bagamat minsan, hinalikan niya yung kanyang dalawang bundok ng mayon. Alam na rin yun, di ba? At pinasok na yung hotdog ng yungib. Alam na yun, di ba? Kahit na may mga ganong di ba? Alam na eh. So iwasan na lang natin, hindi nagniig, di ba? Ganun na lang, sila nagniig. Pagkatapos ng kanilang pagniniig, Ganun na lang siya. sila ay naligayahan sa kanilang ginawa. Minsan nga parang medyo mellow nga eh. Kasi yung kunyari ginahasa.
pwede nating pinagsamantalahan, pwedeng ganun. Kasi medyo brutal din pagka dinidescribe mo eh. Diba? Pero yung tulad nga yung ano sinabi, depende pa rin talaga sa construction ng salita. Yes. Kasi minsan kailangan mo rin, pero papababayan mo rin ng konti. Yung mas ano talaga yung mura. Tsaka yung mga bastos na words. Grabe yun. Ang lakas makahatak. Kasi pag nabasa ng subscriber yung mga comment dun sa comment section, minsan pagkabasa hindi na panonoodin. Ay, ano pala to? Kay Paul na ano pala. Huwag na natin pakinggan to. Tsaka siguro may eventually mayroon tayong mga incentives sa mga matataas na views. Mm. No? Or merong maraming puri na